Isaiah chapter 53 verse 5, "But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. For the punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed." Magandang araw, ang tatalakayan po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang obedience. At ang una pong tuturuan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay Christ's passive obedience means that He suffered and died on our behalf. Yung passive obedience daw po ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi ibig sabihin wala siyang ginawa o nag-idle lang siya, kundi ito po ay tumutukoy dun sa kanyang kusang loob na pagtanggap ng pagdurusa at paghihirap para po sa atin, para sa ating kasalanan. Kagaya pa rin sinabi ni Pastor Russell Ocampo, ito po yung pagsunod niya o parang pagtanggap niya na siya ay ipapako sa krus, lalataguin ng mga tao, pahihirapan, and eventually mamamatay. Sa Isaiah chapter 53 verse 5 po, sinasabi na po na siya ay naipako at dinurog, hindi dahil sa kasalanan niya, kundi dahil sa mga kasalanan natin. Ibig sabihin po, siya po yung tumanggap ng kaparusahan na dapat po ay para sa atin. Sinabi nga po sa Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death." Yung kasalanan na ginagawa natin sa pang-araw-araw, yung mga kasalanan na nagawa natin in the past, in the present, and in the future, yung wages nun o yung kabayaran dapat nun ay kamatayan. Pero dahil sa pagmamahal at dahil sa care ng ating Panginoong Hesukristo sa atin, tinanggap niya na ipapako siya sa krus, pahihirapan siya para sa atin. Siya po yung tumanggap ng kabayaran o yung wages o yung kabayaran ng kamatayan na dapat ay tinatanggap nating mga tao. Siya po yung pumalit sa atin doon sa hatol ng ating Panginoong Diyos bilang isang sakripisyo and bilang isang parang palit bote kumbaga sa laro. Yung kasalanan natin, parang siya na yung nagbayad, and pag tinanggap o pag nanampalataya tayo sa Kanya, magiging washed away na ang ating sin. We are forgiven and we became righteous. Siya po yung pumilit sa atin sa judgment na dapat ay kamatayan in our spirit. Yung kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan, kagaya pa ng sinabi ko sa kanina sa Romans chapter 6 verse 23, at yun po yung tinanggap ng ating Panginoon sa Kristo sa atin, para sa atin. Ito po yung dahilan kung bakit tinatawag po itong passive obedience. Hindi dahil walang ginawa ang ating Panginoong Kristo, kundi dahil siya po ay naging masunurin sa kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan po ng pagtanggap, ng paghihirap at kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Ginawa niya po ito hindi dahil kailangan niya, kundi dahil mahal na mahal niya tayo. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po sinabi sa John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life." At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Christ's active obedience means He had fully obeyed all of God's requirements on our behalf. Yung pinagkaiba po na passive sa active obedience ng ating Panginoong Hesukristo ay ito ay tumutukoy po sa buong buhay ng ating Panginoong Hesukristo ng pagsunod niya sa utos ng Diyos Ama. Hindi lang po siya basta namatay para sa atin, nabuhay rin siya ng ganap ng walang kasalanan, o namuhay siya ng walang kasalanan. Lahat po ng hiningi ng ating Panginoong Diyos ayon sa kanyang holy na kautusan ay tinupad ng ating Panginoong Kristo sa ating lugar o sa pagiging tao. Tayo po mga tao ay hinihinging maging banal at sumunod sa batas ng ating Panginoong Diyos. Pero wala ni isa sa atin ang nakatupad ng perpekto. Kagaya po ng sinabi sa Romans chapter 3 verse 23, "For all have for short in the glory of our God." Walang nakaabot, wala ni isang tao na nakaabot sa standard ng ating Panginoong Diyos, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang.
Kaya po sa pamagitan ng kanyang active obedience, naipasa po sa atin yung kanyang pagiging righteousness. Sa madaling salita po, kung ang ating Panginoong Kristo po ay passive obedience, doon po sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, siya po ay active obedience sa kanyang pagiging perpekto na pamumuhay o sa kanyang pagiging perpekto as a human being. Parehong malaga po yun para maligtas po tayo. Yung isa po ay nag-aalis ng ating utang sa ating Panginoong Diyos, which is the passive, at yung isa naman po ay nagbigay sa atin ng pagiging righteousness, which is the active. At ang natutuhan ko lang po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Christ's passive and active obedience made us both acquainted and holy. Dahil po sa parehong active and passive obedience ng ating Panginoong Kristo, dalawang bagay po yung nangyari po sa atin. Tayo po ay na-acquit o napawalang sala na, at tayo rin po ay ginawa ng banal o righteous sa mata ng ating Panginoong Diyos. Una, dahil po sa kanyang kamatayan, which is the passive obedience, pinatawad po tayo ng ating Panginoong Diyos. Parang sa court po o sa korte, sinabi po ng judge na wala ka ng kaso o case closed. Pangalawa naman po, dahil sa kanyang pagiging perpektong pagsunod, which is the active obedience, binilang po tayo na parang tayo rin ay sumunod sa lahat ng utos ng ating Panginoong Diyos. Kahit hindi naman talaga, kahit namuhay tayo perfect o namuhay tayong makasalanan, kasi nga we are born sinners and sin is natural to us human beings. Pero dahil sa ating Panginoong Kristo, dahil sa kanyang sakripisyo, lahat kahit hindi po natin nasunod lahat ng utos ng ating Panginoong Diyos, ay binilang po tayo na parang tayo ay sumunod doon sa lahat ng utos na yun, kahit hindi naman talaga tayo sumunod. Sa Isaiah chapter 53 verse 5 po, o sa ating verse of the day, sinabi rin po na the punishment that brought us peace was on Him. Ang ibig sabihin pa nito ay siya yung tumanggap ng kaparusahan para sa atin o para mapunta sa atin yung kapayapaan o pagkasundo ng ating Panginoon. Kaya nga po sinabi o mas kilala o tinatawag ang ating Panginoong Jesucristo na mediator, kasi dahil dun sa kanyang pagtanggap sa kaparusahan na dapat ay sa atin, ay naikonek ulit tayo sa ating Panginoong Diyos. Kasi nga po matagal na dahil sa kasalanan na ng barrier, invisible barrier between man and God. Tawag dito, matagal na tayong separated sa ating Panginoong Diyos, pero dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Kristo, yung invisible barrier na yun, siya yung naging tulay para mag-connect yung tayo mga tao at ang ating Panginoong Diyos. Dahil po sa pagtanggap niya ng kaparusahan na para sa atin, natanggap po natin yung kapayapaan at yung tulay para sa ating Panginoong Diyos. And by His wounds, we are healed. Sinabi rin po ito sa ating verse of the day. Ito po ay nagpapahiwatig na hindi lang tayo pinatawad, kundi tinanggap din yung lahat ng spiritual na pagpapagaling. Kasama rin po doon yung pagbibigay sa atin ng righteousness ng ating Panginoong Kristo. Kaya sa madaling salita po, sa dalawang uri po ng pagsunod ng ating Panginoong Kristo, which is the passive and the active, yung ating problema po sa kasalanan ay parehong nalutas. Napawi po yung hatol o naging acquainted na tayo, at binigay po sa atin yung kanyang pagiging righteousness o naging holy na tayo. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.